Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang update sa game ng ating pambato na si Kai Sotto sa Japan. FYI mga ropa, bago na ang kupunan ni Kai Sotto dito sa Japan, ang team niya dito ay Koshigaya Alpas. Ngayon mga ropa, ipapakita ko sa inyo ang laruan ni Kai Sotto sa kanyang bagong kupunan. Lumakas ba ang maglaro si Kai Sotto in terms of defense, sa offense, at sa playmaking? Ngayon, i-analyze natin ang laruan ni Kai Sotto dito sa kanyang bagong kupunan na Koshigaya Alpas. Simulan na natin to. Okay, game. Take note mga ropa, first 5 si Kai Sotto sa game na to. At starting center siya ng Koshigaya Alpas. At sa game na to, 29 minutes of playing time ang kanyang nilaro para sa kanyang kupunan. Ibig sabihin, sa game na to, babad na babad si Kai Sotto as starting center para sa Koshigaya Alpas. Ang gamit na depensa dito ng Koshigaya, man-to-man defense. At itong number 11 center ng Tokyo ang matchup dito ni Kai Sotto. Dito sa unang play na involved si Kai Sotto, nag-set ng high screen dito yung kabantayan niya. Pansinin natin na hindi sumunod si Kai Sotto dun sa bantay niya nung nag-set ito ng screen at naiwan siya dito sa position na to. Ang tendency yung kalaban ginamit yung screen ng match-up ni Kai Sotto. Dahil nandito si Kai Sotto sa position na to, masyado siyang malayo sa may 3-pointer. Naging open tuloy yung player ng Tokyo dyan sa may 3-pointer dahil hindi umangat si Kai Sotto nung nag-screen na yung kanyang ka-matchup dun sa may ibabaw. Although reasonable naman ang ginawa ng pambato natin dyan dahil pwede siyang iwan kung aangat siya masyado dun sa may 3-pointer. Pero ang naging consequence lang nito ay masyadong naging open yung player ng Tokyo dito sa may 3-pointer. Shooter yan, kaya tinira niya na yung bola, open na open Basket is good para sa Tokyo. Possession naman ng Koshigaya, nag-set si Kai Sotto ng high screen dito sa kakampi niya. Na-attract tuloy ng kakampi ni Kai Sotto yung depensa dito ng Tokyo, nag-double team sa kanya. Ang tendency si Kai Sotto, nag-roll na dito papunta sa ring. Pero ang ganda ng depensa na ginawa dito ng Tokyo. Mabilisan nilang na-close out yung pag-roll dito ni Kai Sotto para hindi siya ma-open sa may paint. Agara naman pinasa ng kakampi ni Kai Sotto ang bola sa kanya dito. Pero dahil nagpadala ng close-out defense dito yung Tokyo, kaya medyo nahirapan ang pambato natin dyan. Pwede sanang ipasa ni Kai Sotto dito sa may 3-pointer dahil open dito yung kakampi niya. Nag-close out kasi dito sa kanya yung isang player, kaya ang tendency may isang open talaga dyan na pwede sanang ipasa ni Kai Sotto. Pero good decision pa din naman dahil naging aggressive siya dito at advantage siya dyan dahil mas matangkad at mas mahaba siya. Kaya ang nangyari, sumabit na lang ang kalaban ni Kai Sotto dito. Sayang hindi niya naipasok pero still may foul naman, kaya nag-free throw si Kai dyan. Dito naman defense si Kai Sotto. Ang problema dito, masyadong malayo si Kai Sotto dito sa binabantayan niya. Usually kasi dapat nakadikit at nakikipagbakbakan siya dyan sa may ilalim para hindi makapasa ang kalaban dito sa may center sa paint. Pero sa senaryo na to, malayo ang pambato natin na si Kai Sotto, kaya madaling nakapasok ang bola doon sa may paint. At ang isa bang napansin ko dito, hindi agad nakataas ang kamay ni Kai Sotto para sa depensa. Tumaas lang yung kamay niya nung tumira na yung kalaban ng bola, medyo huli na yung pagtaas ng kamay niya dyan. Syempre nakatira at nauna yung pagtira dyan. Kaya ang nangyari, easy 2 points para sa kupunan ng Tokyo. Basket is good. Tapos dito another one, high screen na naman ang ginawa ng team ng Tokyo dito sa may ibabaw. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan sa defense dito ng Koshigaya. Kasi ang nangyari dito, hindi nag-switch sa defense tong player na to at si Kai Sotto. Kaya naging open dito yung player ng Tokyo. Tong player na to, inayaan niya na lang na malamon siya ng screen ng tao ni Kai Sotto. Samantalang si Kai Sotto naman hindi nag-react kung magsiswitch pa siya dito sa depensa. Siguro misunderstanding lang sa pagitan ng player na to at kay Kai Sotto sa depensa. Kaya open tuloy yung player dyan ng Tokyo. Sa pagganyan-ganyan na laps at error mga ropa, nagkakaroon ng madaling tira yung kalaban nila Kai Sotto. Katulad nito, basket is good, no problem para sa Tokyo. Nag-set ulit ng high screen si Kai Sotto dito sa kakampi niya at na-attract again ng kakampi niya yung double team dito. Pero hindi nagawang ipasa ng kakampi ni Kai Sotto dito yung bola nung pag-roll niya. Ang nangyari pa, ipit na ipit tuloy siya dyan sa may depensa ng Tokyo. Ang tendency na agawan siya dyan, sayang hindi nakuha ng pambato natin na si Kai Sotto, hindi niya nahawakan. Kaya turnover para sa Koshigaya. Depensa ulit ang pambato natin na si Kai Sotto. Number 77 pala yung kamatchup niya dyan, hindi number 11. Nag-set ulit ng high screen ang kamatchup dito ni Kai Sotto dito sa may ibabaw. Again si Kai Sotto hindi nag-react dyan sa high screen ng kanyang kamatchup. Bagkus nagstay siya dito sa may position niya. Syempre gagamitin ng Tokyo ang high screen na yan na sinet up ng kamatchup ni Kai Sotto. Again, dahil sa screen na to at sa position ni Kai Sotto na to, open na open ang space para sa Tokyo para atakihin ang side na to. At ganun nga ang ginawa ng Tokyo dito, open lane yan Buti na lang hindi na ipasok pero still na-rebound pa rin ng Tokyo ang bola. At dahil dyan napaswitch ng defense si Kai Sotto at ang number 22 na ang kanyang binabantayan.
Again, nag-set ng high screen yung kamatchup ni Kai Sotto dito na number 22. Ang position ulit ni Kai Sotto, hindi siya sumunod dun sa kamatchup niya dyan na nag-set ng high screen. Hindi siya umangat. Nag-stay ulit siya sa position na to na drop defense. Kaya ang tendency ginamit ng Tokyo yung screen na yan again dahil sa drop defense na to ni Kai Sotto at sa position niya dyan, open na naman sa 3-pointer ang kalaban. Hindi naman makakabol dito yung tunay na bantay kasi nga nakaset ng screen dito yung matchup ni Kai Sotto. So ang tanging pwedeng dumepensa lang dyan ay si Kai Sotto. Pero dahil nga naka-drop defense siya dyan at nandito siya sa position na to, malabo na makapag-set siya ng good defense dyan dahil malaki ang espasyo. Bumabol naman siya dyan para sa closeout pero malayo talaga yung espasyo nila sa isa't isa kaya nakatira ng open 3-pointer dito ang Tokyo. Easy money, basket is good para sa Tokyo. Handoff ni Kai Sotto ng bola at the same time set na yan ng screen. Nakuha ng kakampi niya ang double team as usual at nag-roll na siya papunta sa ring. Napakaganda ng pwesto ni Kai Sotto dito sa may corner. May option siya dyan na bardagulin ang depensa dito ng Tokyo. Pero hindi pinors ni Kai Sotto ang issue dito na tirahan ng player na to ng Tokyo. Bagkus good read ang kanyang ginawa niya. Na-anticipate niya na maganda rin ang pwesto ng kakampi niya dito sa may gitna kaya pinasa niya ang bola. Ang outcome niyan, easy 2 points para sa kubunan ng Koshigaya. Nice pass from Kai Sotto. Ang gandang pagkakataon na sana ang nakuha ni Kai Sotto dito sa kanyang pwesto. Dahil nag-send ng double team ang Tokyo sa kakampi ni Kai Sotto na to, kaya naiwan siya dito sa may gitna na mismatch ang depensa sa kanya. Pero sayang lang hindi yun nakita ng kakampi ni Kai. Tinira niya sa may 3-pointer. Still basket is good naman kaya nice play. Kung di sumot yun, hindi nice play yun. At saka same time, open din naman siya dyan sa may 3-pointer. Yun nga lang medyo risky kasi masyadong malayo yung tira niya dyan sa may 3 points. Ang option sana dyan na mas madali, ipasa nga yung bola dito kay Kai Sotto kasi mismatch na mismatch yung bantayan dyan. Dito mga ropa, maganda ang pagkakasil na ginawa ni Kai Sotto sa defender niya. Kaya madaling naipasa ng kakampi niya yung bola dito sa may corner. Ngayon may option si Kai dyan na bardagulin ang depensa ng kalaban. Pero dahil kumat dito yung kakampi niya na nagpasa sa kanya, good decision making para kay Kai Sotto. Dahil nakatira dyan yung kakampi niya, yun nga lang hindi sumut pero still nakakuha naman ng foul. At grabe tong inbound lane na to ng Koshigaya. Gamit na gamit ang tangkad ni Kai Sotto. Abot na abot ni Kai Sotto ang pasa dyan mula dun sa kabilang court ng inbound. Lahat ng kalaban dito sa kanya nakatingin dahil dyan sa inbound pass na yan at sa pagtalo niya, abot na abot niya eh. Hindi napansin ng Tokyo dyan na may player ang Koshigaya dito sa may corner. At dahil makikita natin, mapapansin natin na malawak talaga ang vision ni Kai Sotto at pass first na center ito, automatic kitang-kita niya yung player dyan sa corner na open kaya ginawa niya na ang pasa na ito. Good decision making, good pass again by Kai Sotto. Basket is good para sa kampi niya, easy money. Sa wakas mga ropa, nagkaroon din ng magandang pasa para kay Kai Sotto. Nag-set siya ng high screen dito sa kakampi niya. Automatic dumobble team ang Tokyo dyan sa kakampi niya. Nag-roll na si Kai Sotto papunta sa ring at ang ganda, ang bilis ng pagkakapasa ng kakampi niya dito. Saktong-sakto at ang help defense ng Tokyo dito nahuli sa close out. Ito ang strength ni Kai Sotto, ang tangkad niya, ang haba niya. Kaya yung mga ganitong roll, bagay na bagay talaga sa kanya. Easy ang 2 points. Basket is good para kay Kai Sotto. At the next one mga ropa, nandito sa ibabaw si Kai. Dahil sa tangkad niya, advantage niya, nakitang-kita niya yung mga kakampi niya at pati yung mga kakat. Dito nakita niya nga na kumat yung kakampi niya at easy lang ang pasa sa kanya dahil ang tangkad niya eh. Nalagpasan ng pasa niya yung mga kalaban kaya easy 2 points para sa kakampi niya. Basket is good. At ito na naman, papansinin ko ulit, nag-set na ng high screen dito sa opensa yung matchup ni Kai Sotto. Pero still Kai Sotto nakatenga dito sa may position na to. Wala siyang bake dun sa matchup niya kung ano nang ginagawa, nag-set na ng high screen. Kaya ang tendency, open na naman yung player dito ng Tokyo dahil ginamit yung screen ng matchup ni Kai Sotto. Sa mga ganyang senaryo mga ropa, walang depensa, andaling tumira, open na open sa 3-pointer, walang sagabal. Ang pambato natin nakatayo lang dito sa gitna. Open na open ang 3-pointer, easy money, no problem para sa Tokyo. Basket is good. Take note mga ropa, babad na babad si Kai Sotto dito sa game na to. 29 minutes of playing time ang binigay sa kanya dito ng Koshigaya. At sa pagkakataong to, nakakuha na naman siya ng pick and roll. Nice pass ulit, open na open siya dyan para roll. May depensa naman ang Tokyo para mag-close out sa kanya dyan. Pero good adjustment para kay Kai Sotto para ma-lay up ang bola. Easy 2 points, basket is good para kay Kai. The next one, nakapwesto si Kai dito sa my corner. Na-anticipate yan ng kakampi niya, kaya pinasa na yung bola. What the fake ang ginawa dito ni Kai Sotto, napakagat niya dyan yung defender. Medyo masikip nga ang senaryo dito dahil naharangan siya ng isang defender. Pero still, pinors ni Kai ang issue. Ginamit niya yung tangkad at haba niya dyan para maitira ang teardrops. Basket is good naman para kay Kai Sotto. Ngayon mga ropa, 29 minutes of playing time ang naibigay kay Kai Sotto dito
10 points ang kanyang in-score. Para sa akin, hindi maganda ang pinakitang depensa ni Kai Sotto dito sa game na to. 91-72 ang naging score, tambakol ang kanyang koponan. Good opportunity naman dahil ang tagal ng kanyang playing time. Kayo mga ropa, ang tatanungin ko, anong reaction nyo sa game na to ni Kai Sotto sa Koshigaya? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.